Long time ago, I was driving along Dian, and there was a tricycle ahead. Ang bagal. Pero hindi ka maka-overtake kasi may mga kasalubong, hindi naman niya tinatabi. Ano pa? I would confess I was a little bit irritated. But when I was given a chance to overtake, tinigil ko yung sasakyan sa harapan. Binaba ko. At pinuntahan ko yung may dala ng tricycle. Nakita ko matandang-matanda na. At nanginginig siya, baka dahil sa takot. It's around 11 o'clock in the evening. Sabi ko lang, tatay, bakit naman gabing-gabi na, kayo ay pumapasada pa? Ang sabi niya, pasensya na ho kayo, wala lang pangkain. Wala lang pangkain. Sabi ko, magkano bang kailangan ninyo? Sabi niya, ang boundary po nung tricycle, 50. Sabi niya, maka 50 lang ako. Maka 50 lang. Pati yung sakay natatakot. Ano pa? Pati yung sakay. Inabutan ko na lang si tatay. Sabi ko, uwi na kayo. Gabi na. Uwi na kayo, gabi na. Pero hindi ko mapigil ang tanong, kayo ba'y walang anak? Na kailangan pang sa tanda niyo yung kayo ay kumayod. Ang sagot lang na matanda, may kanya-kanya na po silang buhay. May kanya-kanya na silang buhay. Why I'm sharing this to you? Because there was a time I was sitting with some of our benefactors in the seminary. At sabi ng isang benefactor, naku, Father, hindi mo na maasahan ang mga anak ngayon. Kaya, kahit matanda na, nagsusumikap. Kasi hindi mo na talaga pwedeng ipaubaya ang iyong bukas sa iyong mga anak. Batang pari ako nun. Hindi ko lubos maisip. Hindi ko lubos maisip na darating ba yun? Napababayaan ng mga anak ang kanilang matatandang magulang? Ang malungkot na kwento ay, totoo. Isa sa benefactors namin na seminary, minsan kausap ako, sabi niya, ipagdasal mo naman, Father. Dinidemanda ko na sarili kong anak. Sabi ko, bakit na may didemanda kayo? Kasi ayaw niya yung pinapamana ko sa kanya. Huh? Sabi ko, kaya sa amin, swerte kami. Ang pamana lang ng magulang, diabetes. So, di ba? Hindi mo lang pwede demanda nanay mo dahil diabetes ang pinamana. Ano po? It's sad. The two extreme. Kaya nga, kung maalala po ninyo, sinabi ko yan sa Diyos, Lord, please, don't make me too poor that I may curse you, but don't make me too rich that I may forget you. Because we, in our two extremes of life, sometimes we lost our values. Pag mahirap na mahirap ang buhay, nakakalimutan natin ating pagkatao. Pero pag minsan, pag mayamang-mayaman din, nakakalimutan din natin ating pagkatao. Na nakikiraan lang tayo sa mundong ito. Nakikiraan lang tayo. Kung inyong pinakinggan ng mabuti ang Ebanghelyo, marahil ang tanong ninyo ay, katulad ng tanong ko, paano sila pinalaki ng kanilang mga magulang? Paano sila pinalaki ng kanilang mga magulang na kailangan nilang magdimandahan sa pamana ng kanilang mga magulang? Di po ba? Magulang ba may pagkukulang? A late ambassador, a good friend, a good benefactor, before he died, he was sued by his children. By his children. Not only one, but his children. Bakit? Ayaw din ng mga anak yung iiwan niyang yaman. Kaya,
Magugulat kayo, bakit may mga mayaman nang pinapamanahan nila yung aso nila, di ba, no? Yung pusa nila, ayaw nila sa kanilang mga anak. Malungkot na kwento. Malungkot na kwento. Ano sabi ni Padre Pio ng Petrocino? You never forget to pray and never desire possessions. You never forget to pray and you never desire possessions. It's one way of saying what really matters most is not what our hands can hold, but what our hearts can keep. What our hearts can keep. Sabi nga ng isang hari, pag ako'y namatay, sa aking libing, kailangan sa aking kabaong nakalabas ang aking mga kamay. You Google it. A king who was buried with 2 hands outside his coffin. Mahirap lang buhatin yun, di ba? No? Baka biglang mandaklot yung kamay, hindi ba? No? Sabi ko, mahirap yata buhatin yung kabaong na may kamay na nakalabas. Pero bakit niya sinabi yun? Ano sabi niya? Ang kamay ko nasa labas, ang magbubuhat sa akin ay ang aking mga doktor. Ay aking mga doktor. Para ipaalala sa mga tao na kahit gano'ng kapangyarihan, wala kang dadalhin sa iyong libingan. At kahit kilala mo ang lahat ng doktor, hindi ka nila may spare sa kamatayan. Magandang paalala yun, di po ba, no? Nagagalit sila pag sinasabi ko ito, pag meron kang kaaway, inaapi ka. Sabi nga, tingnan mo lang sa mata. Tingnan mo lang sa mata. Pag inaapi ka, titigan mong mabuti. Ngumiti ka. At tapos sabihin mo, mamamatay ka rin. Everybody dies. Everybody dies. What merit having everything you have and yet you cannot bring it? And the sad story, it might cost you hell. Di ba? Hell. Kaya ako nananawagan ako sa magkakapatid. Tigilan niyo yung away-away tungkol sa property. Tigilan niyo yan. Lalong-lalo na sinusulsulan pa kayo ng inyong mga asawa o kung sino man. Kasi walang sawa ko itong kinukwento. Alin? Yung away na magkapatid na kung saan kinuha akong mediator, ginutom ako, di ako pinakain. Binigyan lang ako ng kape at cookies. Nanginginig na ako sa 3 tasang kape. At sabi ko, pwede bang sumingit? Sabi niya, ay, si Father nagsalita din. Ay, akala ko, hindi niyo ako pagsasalitain eh. Ano po yun, Father? Ang akin pong unang tanong ay, yan bang lupang pinag-aawayan nyo? Madadala nyo sa impyerno. At sagot lang nung isa ay, bakit ho impyerno, Father? Ang sagot ko naman ay, bakit? Umaasa kayo makakarating sa langit? Pinauwi ako, hindi pinakain. Ano ba? Di ba? Masakit ang katotohanan. Masakit ang katotohanan. The late Jaime Cardinal Sin said this. Sabi niya sa kanya mga pari, sa amin. Sabi niya, if you fall in love with a woman, I will talk to you. If you fall in love with a man, I still talk to you. But if you fall in love with money, I will never talk to you. Why? Because your values are so distorted already that you can even, my dear friends, you can even forget your relationships. That's the sad story. Pag pera na lang, tingnan mo, kahit gano'ng kalalim ang relasyon, nagkakalimutan.
Kaya maganda yung paalala di ba, no? Paghiga mo mamayang gabi, magbihis ka. Magbihis ka. At isipin mong, ito na ang huling gabi. Hindi naman masama yun. At itanong mo sa iyong sarili, kanino pupunta lahat ang aking mga pinag-ipunan? Kanino pupunta lahat ang aking inipon? Di po ba, ano? Maganda yung tanong yun. Kung meron. Maganda yung tanong. Life is short and death is certain. But the sad story, the one who can kill the body can throw your soul to hell. Just for your awareness, we have a first-class relic of Padre Pio Petrocina here. Ano po ba yan, Father? It was part of the corporal where the blood of Padre Pio have fallen during Mass. Ano pa? Yung stain ay dugo po ni Padre Pio. Ano pa? Take time to venerate. Take time to pray. Take time to ask for His intercession. I have said this already. If someone will give you 1 million tonight, but tomorrow you will die, what will you choose? Life or 1 million? Madali lang, no? Life. Well, if someone will give you 1 million, but tomorrow you will get paralyzed, what are you going to choose? 1 million or good health? Good health pa rin, no? If you're given 1 million, but a loved one of yours will die, your mother, your father, or anybody you love will die tomorrow, what will you choose? 1 million or the life of the people you love? Madali lang, no? Sabi nung isa, well, 1 million and mother-in-law? 1 million. Bakit ba inahapi ang mother-in-law? No? Well, maybe it was a joke. What I'm trying to say, life is more important than anything. Do not forget. Do not forget. As I have said before, if you lose money, you lose nothing. If you lose your health, you lose something. But if you lose your character, you have lost everything. Money is not bad. It's the love of money that is bad. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.